10 mga nakakamanghang robot animals na talagang nag-e-exist. Sa patuloy na pag-unlad ng technology ay iba't ibang uri din ng mga machines at mga bagay ang nalilikha tulad na lamang ng mga animal robots. Ang animal robots ay tumutukoy sa mga makina na dinisenyo upang gumaya o gawin ang mga gawain ng hayop at karaniwang kontrolado ng programs o artificial intelligence. Tunay na ngang nakakamangha ang mga ito dahil sa mga features at abilities na taglay nila. Ano kaya yun? Kung kaya't sa video na ito ay ipapakilala ko sa inyo ang 10 mga animal robots. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Smart Bird. May mga invention sa teknolohiya na talaga namang nakakabilib. Isa na dito ang Smart Bird na isang robot na kayang lumipad na parang tunay na ibon. Ito ay inspirasyon mula sa kalikasan at ginawa ng mga tao upang ipakita kung paano maaring gayahin ang galing ng kalikasan gamit ang makabagong teknolohiya. Ang Smart Bird ay ginawa ng kumpanyang Festo mula sa Germany. Ang Festo ay kilala sa paggawa ng mga modern machines at invention. Ang mga engineers nila ay nagtrabaho upang gayahin ang kilos ng isang ibon, partikular ang isang herring gull. At noong 2011 ay ipinakita nila sa publiko ang Smart Bird bilang bahagi ng kanilang proyektong tinatawag na Bionics o ang paggaya sa disenyo ng kalikasan para sa technology. Bukod dito, ang Smart Bird ay isang robot na mukhang ibon at may kakayahang lumipad tulad ng tunay na ibon. May bigat ito na 450 grams lamang at ang pakpak nito ay mahaba na umaabot ng 2 meters. Ang kakaiba sa Smart Bird ay kaya nitong lumipad gamit ang sariling mga pakpak, hindi tulad ng ibang drones na gumagamit ng propeller. Ang buntot nito ang tumutulong sa pagliko at pagbalanse habang nasa ere. Kapag pinapanood ang Smart Bird ay parang totoong ibon ang kilos nito. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang namangha sa robot na ito. Samantala, noong 2011 ay ipinakita ng Festo ang Smart Bird sa Hannover Messe, isang malaking event para sa mga modern technology sa Germany. Nang makita ng mga tao ang Smart Bird na lumilipad ay halos hindi sila makapaniwala. Para bang isang tunay na ibon ang nasa harap nila, pero ito'y gawa sa makina. Dagdag pa rito, ginawa ang Smart Bird hindi lang para ipakita ang galing ng teknolohiya. Layunin nito na ipakita kung paano pwedeng matuto ang tao mula sa kalikasan. Ang paglipad ng ibon ay napaka-efficient o matipid sa energy. Kaya ginaya ng Festo ang kilos ng ibon para magamit ito sa paggawa ng mga mas magandang makina tulad ng drones at iba pang flying devices. Isa pang dahilan ng paggawa ng Smart Bird ay upang maipakita na ang mga disenyo sa kalikasan ay maaring magbigay ng solusyon sa maraming problema sa industriya. Number 2. Bionic Ant. Sa mundo ng teknolohiya ay maraming invention ang naisa sa katuparan dahil sa inspirasyong galing sa kalikasan. Isa sa mga ito ay ang Bionic Ant na isang robot na ginawang kahawig ng isang langgam. Hindi lang sa anyo kundi pati sa kilos at sistema ng pagtutulungan. Ang robot na ito ay isang makabagong invention na may layuning pagyamanin ang teknolohiya gamit ang mga prinsipyo ng kalikasan. Ang Bionic Ant ay isa ring proyekto ng Festo, isang kumpanya sa Germany na kilala sa larangan ng automation at robotics. Layunin ng kumpanyang ito na gawing mas maayos at matalino ang mga proseso sa industriya sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang ginaya sa kalikasan. Pinili nila ang mga langgam bilang modelo dahil kilala ang mga ito sa kanilang organized at systematic cooperation para makamit ang mga layunin, tulad ng pagbuhat ng mabibigat na bagay at pagtatayo ng kanilang mga tirahan. Ang Bionic Ant ay binuo gamit ang mga makabagong teknolohiya. Ang katawan nito ay ginawa gamit ang 3D printing at mga magagaan, ngunit matibay na materials tulad ng polyamide. Nilagyan ito ng mga sensor para makita ang paligid, pati na rin ng artificial intelligence na nagpapahintulot dito na mag-isip at kumilos ng parang tunay na langgam. Ang bawat Bionic Ant ay may kakayahang makipag-usap sa iba pang mga robot gamit ang wireless communication, kaya nagagawa nilang magtulungan sa isang gawain. Bukod pa rito, nilagyan ng robot ng mga piezoelectric actuators na nagbibigay daan upang makagalaw ito ng maayos at natural. Maging ang disenyo ng katawan, paa at antena nito ay ginawang eksakto upang gumaya sa kilos ng isang totoong langgam. At noong 2015 ay unang ipinakita ang Bionic Ant sa Hannover Messe na isa sa pinakamalaking exhibition para sa technology sa Germany. Dito ay ipinakita ng Festo kung paano nagtutulungan ang mga Bionic Ant para magawa ang mga simpleng gawain tulad ng pagbuhat ng mga bagay. Napabilib ang mga manonood sa husay ng mga robot na ito,
lalo na sa kanilang kakayahang magtrabaho ng sabay-sabay sa isang organisadong paraan. Number 3, the Bionicopter. Noong taon ng 2013 ang Festo, na isang kilalang German company sa larangan ng automation at engineering, ay muling nagbigay buhay sa konsepto ng biomimetics sa pamamagitan ng paglikha ng Bionicopter na isang kamangha-manghang robotic dragonfly. Sa unang tingin, tila ito ay isang laruan lamang, ngunit sa likod nito ay matatagpuan ang makabagong teknolohiya at malalim na inspirasyon mula sa kalikasan. Sa mundo ng robotics, hindi na bago ang paggamit ng biomimetics o ang science ng paggaya sa disenyo at paggalaw ng kalikasan para makalikha ng makabagong teknolohiya. Ang Festo, sa kanilang Bionic Learning Network ay naglalayong gawing inspirasyon ang mga hayop upang makabuo ng mga revolutionary machines. Pinili nila ang Dragonfly bilang modelo dahil sa pambihirang kakayahan nito sa paglipad. Kaya nitong mag-hover, lumipad pasulong o paatras, mag-dive at mag-iba ng direksyon sa isang iglap. Ang dragonfly ay itinuturing na isa sa pinakamahusay lumipad na insekto sa kalikasan at ang Bionicopter ay kanilang pagsubok na kopyahin ang kahusayang ito. Kaugnay pa nito, ang Bionicopter ay isang robotic dragonfly na kayang gayahin ng halos lahat ng galaw ng tunay na dragonfly. Mayroon itong 4 na pakpak na independent na gumagalaw. Ang bawat pakpak ay kayang mag-flap, mag-ikot at kontrolin ng angle upang lumikha ng perfect balance at direksyon. Ang katawan nito ay gawa sa magaan na materials tulad ng carbon fiber at aluminum, kung kaya't ang kabuuang bigat nito ay umaabot lamang sa 175 grams, halos kasing gaan ng isang maliit na tablet. Ang bawat pakpak ng Bionicopter ay pinapatakbo ng maliliit ngunit malalakas na motor na kontrolado ng isang onboard system. Ang robot ay nilalagyan ng mga sensors at algorithms na nagtitiyak ng tuloy-tuloy na balance habang nasa ere. Maliban dito, isa pa sa mga kahangahangang aspeto nito ay ang kakayahan nitong kontrolin sa pamamagitan ng remote device na nagpapahintulot sa operator na gawing mas tumpak ang galaw ng robot. Ang proyekto ay nag-ugat sa layunin ng Festo na pagsamahin ng science at sining ng kalikasan. Sa ilalim ng Bionic Learning Network, ang mga engineers, sayantipiko at designer ng Festo ay nagtipon-tipon upang bigyang buhay ang ideyang ito. Gumugol sila ng mahigit 2 taon upang maimbento ang bawat detalye ng Bionicopter. Number 4, the Bionic Kangaroo. Noong 2014 ay isang makabagong imbensyon ang inilabas mula sa pinagsamang talino ng mga engineers ng Festo. Tinawag nila itong the Bionic Kangaroo na isang robot na hindi lamang ginaya ang anyo ng totoong kangaroo, kundi pati ang kamangha-manghang kakayahan nitong magtipid ng energy sa bawat pagtalon. Ang proyektong ito ay hindi basta-basta dahil ito'y naging patunay ng kakayahan ng tao na gamitin ng kalikasan bilang inspirasyon upang lumikha ng teknolohiya na mas efficient, practical at kahanga-hanga. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? Ang natural na pagtalon ng isang kangaroo ay isang engineering marvel sa kalikasan. Kapag tumatalon ito, ang elastic tendon sa mga binti nito ay nag-iimbak ng energy mula sa bawat landing at muling ginagamit ito para sa susunod na talon. Sa ganitong paraan ay napakatipid ng enerhiyang ginagamit nito kumpara sa iba pang hayop. Ang prinsipyong ito ng elastic energy storage and release ang naging inspirasyon ng Festo sa pagbuo ng kanilang Bionic Kangaroo. Gayun din, gamit ang carbon fiber na magaan ngunit matibay ay idinisenyo ang katawan ng robot upang mas tumpak na gayahin ang anyo at paggalaw nito. Samantala, ang mga makabagong pneumatic actuator systems at isang advanced control mechanism ang nagbigay buhay sa bawat liksi ng robot. Ang robot ay kayang tumalon ng maraming beses ng tuloy-tuloy habang pinapanatili ang balanseng pagkonsumo ng energy na isang bagay na bihirang ma-achieve ng mga robotic system. Dagdag pa rito, isa sa mga pinakakapansin-pansin na tampok ng The Bionic Kangaroo ay ang gesture control nito. Gamit ang isang espesyal na wristband ay maaaring kontrolin ng robot sa simpleng galaw ng kamay. Ang ganitong sistema ay nagpakita ng posibilidad na gawing mas natural ang ugnayan ng tao at makina sa hinaharap. Ang unang pampublikong pagpapakita nito ay sa Hannover Messe, ang pinakamalaking industrial fair sa Germany. Dito ay pinahanga nito ang mga manonood at mga eksperto dahil sa kahusayan ng pagkakagawa nito. Ang robot na ito ay hindi lamang nagdala ng kasiyahan kundi nagbigay rin ng inspirasyon tungkol sa potensyal ng biomimicry, ang larangan ng agham na nag-aaral ng disenyo ng kalikasan para gamitin sa teknolohiya. Number 5, butterfly robots.
Noong unang bahagi ng 21st century ay isang grupo ng mga sayantipiko at engineers mula sa Germany at Japan ang nagtipon upang lumikha ng kakaibang robot. Ang kanilang layunin ay hindi lamang technical kundi aesthetical na mahirap pantayan. Isang makina na kasing husay sa paglipad at kasing ganda sa anyo ng isang butterfly. Gamit ang teknolohiyang biomimetics ay sinuri nila ang disenyo ng mga totoong butterfly, ang kanilang pakpak, galaw at kilos. Matapos ang maraming taon ng eksperimento ay nailabas ang kauna-unahang butterfly robots. Ang kanilang mga katawan ay gawa sa carbon fiber na magaan ngunit matibay, habang ang kanilang mga pakpak ay yari sa polycarbonate film na manipis tulad ng tunay na pakpak ng butterfly. Samantala, ang mga butterfly robots ay hindi lamang mga makina dahil sila ay tila buhay na mga nilalang. Kaya nilang lumipad ng maayos at natural at tila sumasayaw sa ere na parang totoong mga butterfly. Ang kanilang kilos ay ginagabayan ng swarm technology na isang makabagong sistema kung saan kaya nilang kumilos bilang isang grupo, sabay-sabay, gaya ng ginagawa ng mga insekto sa kalikasan. Mayroon din silang mga microcontroller at sensors na nagpapahintulot sa kanila na makipag-ugnayan sa kanilang kapaligiran. Halimbawa, kaya nilang umiwas sa mga hadlang habang nasa ere, mag-adjust sa hangin, at lumipad ng malaya sa isang controlled space. Gayun din, hindi lamang kagandahan ng dahilan ng paglikha ng butterfly robots. Ang mga ito ay ginawa upang magbigay inspirasyon, magturo, at magsilbing instrumento sa agham. Number 6. Spot the commercial robot. Sa mundo ng technology ay may isang robot na mukhang aso pero may mga kakayahang higit pa sa tunay na hayop. Siya si Spot, ang robot na nilikha ng Boston Dynamics. Ang kwento niya ay puno ng inspirasyon at pagpapakita ng galing ng tao sa paggawa ng makabagong teknolohiya. Ang Spot ay likha ng Boston Dynamics na isang kumpanya sa Massachusetts, USA na nagsimula noong 1992. Ang grupo ng mga eksperto sa robotics na pinangunahan ni Mark Ribert ay naghangad na lumikha ng mga robot na gumagalaw tulad ng tao o hayop. Unang ginawa ng kumpanya ang Big Dog na isang malaking robot na dinisenyo para sa militar. Pero dahil sa ingay at bigat nito ay nagdesisyon ang grupo na gumawa ng mas maliit at mas praktikal na version. Kaya noong 2015 ay ipinakita ang prototype ni Spot at noong 2019 ay inilabas na siya bilang opisyal na produkto na maaring bilhin ng mga negosyo at institusyon. Si Spot ay isang robot na may 4 na paa at kayang gumalaw ng parang isang tunay na aso. Kaya niyang maglakad, tumakbo at umakyat ng hagdan. Meron din siyang mga sensors at cameras na parang mata, kaya alam niya kung ano ang nasa paligid niya. Ang isa pang kagandahan kay Spot ay ang kanyang kakayahang magdagdag ng gamit. Halimbawa, pwede siyang lagyan ng camera para sa inspeksyon, isang robotic arm para humawak ng mga bagay, o sensors para maghanap ng gas leak. Dahil dito ay marami siyang nagagawa sa iba't ibang trabaho. Samantala, simula nang siya'y maibenta noong 2019 ay ginamit si Spot sa iba't ibang industriya at lugar. Sa mga park at kalye ay ginamit si Spot noong pandemya sa Singapore upang paalalahanan ang mga tao na mag-social distancing. Sa mga construction site ay ginagamit din siya para mag-survey ng mga gusali at tiyakin ang kaligtasan ng mga manggagawa. Sa mga delikadong lugar tulad ng oil rigs o mga lugar ng sakuna ay ginagamit siya para mag-survey o maghanap ng mga problema nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng tao. Sa kabilang banda, si Spot ay hindi lang isang robot dahil siya ay simbolo ng pag-usad ng teknolohiya. Ipinapakita niya kung paano maaaring tumulong ang mga robot sa paggawa ng mga mapanganib o mahirap na trabaho. Number 7. Snakebot. Sa panahon ngayon ay maraming imbensyon ang nagagamit upang gawing mas ligtas at mas madali ang buhay ng tao. Isa na rito ang Snakebot na isang robot na ginaya sa galaw ng ahas. Ginawa ito para makapasok sa mga makikitid, delikado at mahirap maabot na lugar. Ang Snakebot ay hindi lang isang simpleng robot dahil isa itong teknolohiya na maaaring magligtas ng buhay at tumulong sa iba't ibang gawain. Ang Snakebot ay naimbento ng mga dalubhasa sa Carnegie Mellon University sa Amerika. Pinangunahan ito ni Howie Choset na isang kilalang eksperto sa robotics. Ang kanilang layunin ay makagawa ng robot na magagamit sa mga mapanganib na lugar kung saan hindi ligtas pumunta ang tao. Dahil ang ahas ay likas na magaling sa paggapang sa makikitid na espasyo, ito ang ginawang inspirasyon ng disenyo. Ang Snakebot ay may mahabang katawan na binubuo ng maraming magkakabit na bahagi kung kaya't kaya nitong gumalaw ng parang ahas.
Mayroon din itong sensors na tumutulong para makakita at makakilos sa mga madilim o masikip na lugar. Samantala, nagsimula ang proyekto ng SnakeBot noong 2000s sa laboratory ng Carnegie Mellon University. Matapos ang maraming eksperimento ay ginamit ito sa totoong buhay sa mga pagsagip at inspeksyon. Isa sa mga unang misyon nito ay noong lindol sa Turkey noong 1999 kung saan ang naunang version ng SnakeBot ay tumulong sa paghahanap ng mga biktima sa ilalim ng gumuhong gusali. Pagkaraan nito ay ginamit din ng SnakeBot sa iba pang gawain tulad ng pagsuri sa mga tubo ng tubig o langis, pag-aaral sa ilalim ng dagat at maging sa paghahanap ng mga artifact sa mga historical sites. Dagdag pa rito, ginawa ang SnakeBot upang solusyonan ang isang mahalagang problema tulad ng paano maaabot ang mga lugar na delikado o imposible para sa tao. Sa mga sitwasyong tulad ng lindol o pagsabog, maraming tao ang maaring matrap sa ilalim ng mga guho. Dito nagiging mahalaga ang SnakeBot dahil kaya nitong pumasok sa mga makikitid na espasyo para maghanap ng mga nakaligtas. Ginagamit din ito sa inspeksyon ng mga pipelines kung saan kailangang masuri ang mga tubo nang hindi na kailangang sirain ang paligid. Sa ilalim ng dagat ay nagagamit din ang SnakeBot para maghanap o magsuri ng mga bagay sa malalalim na bahagi na hindi kayang marating ng tao. Number 8. Cheetah Robot. Sa patuloy na pag-unlad ng agham at teknolohiya ay isang kahangahangang nilalang ang nalikha. Ito ang Cheetah Robot. Isa itong mechanical masterpiece na gumagaya sa liksi, bilis at galaw ng tunay na cheetah, ang pinakamabilis na hayop sa lupa. Ngunit ang kwento ng Cheetah Robot ay hindi lamang tungkol sa makina. Ito ay kwento ng determinasyon, innovation at pagsisikap na gawing buhay ang inspirasyon mula sa kalikasan. Bukod dito, sa Massachusetts Institute of Technology o MIT ay isang grupo ng mga dalubhasa sa ilalim ng pangunguna ni Dr. Sangbay Kim ang naglatag ng pundasyon ng Cheetah Robot. Ang kanilang layunin ay lumikha ng isang robot na kasing liksi at kasing bilis ng isang tunay na cheetah. Si Dr. Kim na eksperto sa biomimetic robotics ay may layuning gamitin ang likas na disenyo ng kalikasan bilang batayan ng mga makabagong teknolohiya. Ang proyekto ng Cheetah Robot ay bahagi ng Biomimetic Robotics Lab ng MIT, isang kilalang sentro ng pananaliksik sa mga robot na ginagaya ang natural na kilos ng hayop. Ang Cheetah Robot ay isang makabagong quadrupedal robot o robot na may 4 na paa na kayang tumakbo, tumalon at gumalaw ng parang tunay na cheetah. Dinisenyo ito gamit ang magagaan ngunit matitibay na materials upang makamit ang bilis at tibay ng isang tunay na hayop. Ang kalansay ng robot ay gawa sa carbon fiber habang ang mga kalamnan naman nito ay binubuo ng mga electric motor na nagbibigay ng tuloy-tuloy na lakas. Bukod pa rito, ang disenyo ng mga paa nito ay may kakayahang sumipsip ng energy na nagbibigay daan upang ito ay tumakbo ng hanggang 28.3 miles per hour sa patag na lupa na malapit sa bilis ng tunay na cheetah. Subalit hindi lang bilis ang taglay ng robot dahil kaya rin nitong tumalon ng mataas at magsagawa ng mga komplikadong galaw tulad ng pagtakbo sa hindi pantay na lupa. Maliban dito, ang Cheetah Robot ay natatangi dahil ito ay gumagamit ng electric motors sa halip na gasolina. Kung kaya't ito ay mas tahimik at mas magaan kumpara sa ibang uri ng robot. At noong 2012 ay sinimulan ng proyekto ng MIT bilang bahagi ng kanilang pananaliksik sa robotics. Number 9. Miro. Sa mundo ng teknolohiya ay maraming imbensyon ang naglalayong gawing mas maginhawa ang buhay ng tao. Isa sa mga pinaka natatanging imbensyon ay si Miro, na isang robot na ginawa upang magmuka at kumilos na parang isang alagang hayop. Ngunit higit pa sa pagiging robot, si Miro ay dinisenyo upang magdala ng saya at tulong sa mga tao sa iba't ibang aspeto ng buhay. Si Miro ay isang robot na ginaya ang anyo at kilos ng isang aso. Mayroon siyang malambot at ligtas na disenyo, kung kaya't maaari siyang yakapin o hawakan kahit ng mga bata. Ang kanyang utak ay pinapagana ng artificial intelligence na nagbibigay daan sa kanya na makilala ang muka ng tao, sundan ang galaw at tumugon sa mga simpleng utos. Hindi siya basta laruan kundi isa siyang robot na may layuning maging kasama at tagapagbigay ng emotional supports. Gayun din si Miro ay hindi lang maganda ang anyo, matalino rin siya. Nagpapakita siya ng emotion sa pamamagitan ng galaw at tunog na nagpapadama sa mga tao na para siyang totoong alaga. Dahil dito, siya ay ginagamit bilang therapy robot para sa mga pasyente at tagapagturo para sa mga bata sa paaralan.
At noong 2016, si Miro ay binuo ng mga eksperto mula sa University of Sheffield sa United Kingdom. Ang kanilang layunin ay gumawa ng isang robot na magbibigay ng kasiyahan at emotional connection sa tao. Ginawa siya upang magamit sa larangan ng edukasyon, kalusugan at mental therapy. Mula nung una siyang ipinakilala ay mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na robot animals na ginawa sa buong mundo. Karagdagan pa, mahalaga si Miro dahil ipinapakita niya ang potensyal ng teknolohiya sa pagpapabuti ng buhay ng tao. Sa mga hospital ay ginagamit siya upang tulungan ang mga pasyente na nakakaramdam ng lungkot o stress. Sa mga paaralan ay tinutulungan niya ang mga batang may autism sa pamamagitan ng pagpapakita ng galaw na madaling maunawaan at pagpapadama ng emotion. Bukod dito, si Miro ay nagbibigay inspirasyon sa mga tao na maunawaan ang koneksyon ng tao at teknolohiya. Number 10. BBC Spy Robots. Noong 2017 ay inilunsad ng BBC ang isang natatanging proyekto na tinawag na Spy in the Wild. Layunin nito ang maipakita ang totoong buhay ng mga hayop sa kanilang natural na tirahan nang hindi naaabala ang kanilang normal na gawi. Upang magawa ito ay ginamit nila ang mga tinatawag na spy robots, mga espesyal na robot na muka at kumikilos na parang totoong hayop. Ang proyekto ay hindi lamang nagbigay ng nakakaaliw na mga eksena, kundi nagbigay din ng malalim na pangunawa sa mundo ng kalikasan. Ang spy robots ay mga robot na dinisenyo upang magmukhang totoong hayop, kumilos na parang sila at magtaglay ng mga kakayahan tulad ng paglalakad, pag-akyat o paglangoy. May mga nakatagong kamera ang mga ito kung kaya't nakakapag-record sila ng malapitan at natural na paggalaw ng mga hayop. Halimbawa, ang spy orangutan ay kayang magkamot at umakyat sa puno, habang ang spy crocodile ay kayang lumangoy nang hindi napapansin sa tubig. Ang mga robot na ito ay inilagay sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng gubat ng Asya, savanna ng Africa at malamig na Arctic. Layunin nito na maitala ang pakikisalamuha ng mga hayop sa isa't isa, ang kanilang emosyon at ang mga natatanging ugali na bihirang masaksihan ng tao. Sa isang gubat sa Asya ay ginamit ang spy langur monkey upang maobserbahan ang buhay ng mga unggoy. Noong una ay inakala ng mga totoong unggoy na miyembro nila ang robot, ngunit nang tumigil ito sa paggalaw dahil sa technical problem ay nagtipon ng mga unggoy sa paligid nito at tila nalungkot. Ang eksenang ito ay nagpakita ng pagmamalasakit ng mga hayop na madalas hindi napapansin ng tao. Sa Africa naman, ang spy elephant calf ay nakunan ng bihirang eksena ng mga elepante na tila nagluluksa sa pagkamatay ng isang kasamahan. Ang kanilang pag-iyak at pagkakaisa ay nagpapakita ng malalim na emosyon na kahalintulad sa tao. Samantala sa Arctic, ang spy polar bear ay nakipaglaro sa mga tunay na polar bear. Ang mga larong ito ay nagpapakita ng pagiging palakaibigan ng mga hayop na hindi natin madalas nakikita sa ibang documentary. Sa kabilang dako, ang paggamit ng spy robots ay nagdala ng bagong paraan ng paggawa ng wildlife documentaries. Nagbigay ito ng malapitang tingin sa buhay ng mga hayop mula sa kanilang sariling pananaw.